Grabeng pisikal na nangyari sa laban ng Boston Celtics at ng Lakers mga idol. Tinamaan pa dito si Luka Doncic. Actually foul yan mga idol, no? Pero hindi tinawagan. Explain ko sa inyo mamaya. Tingnan din natin yung ginawang paasa dito, no? Overpass yung ginawa dyan ni Luka Doncic mga idol, which is dyan talagang sanay na sanay si Luka, no? Ito pa yung sinasabi ko sa inyo, no? Si Dalton Knecht, no? Napaka-effective talaga sa first quarter. Ito yung paasa ni LeBron sa kanya, sabay puntos etong si Dalton Knecht. Well, finally mga idol, game day na nga po ng Los Angeles Lakers at ito nga pong Boston Celtics. Parehas ho nasa top 2 sa standings, no? Etong Los Angeles Lakers at eto nga pong Boston Celtics. Western Conference ng Lakers at Eastern Conference naman sa top 2. Eto nga pong Boston Celtics. Very physikalan. Nung first quarter pa lamang nakita nyo naman kung gaano ka-intense and crucial po talaga yung naging game. Which is masasabi natin na very unexpected yung pinakita ng dalawang kupunan na ito. Well mga idol, naging home court advantage nga po sa Celtics ang naging game nila sa Lakers. Kung titignan na ho ninyo, no? Nung first half, tabla talaga yung naging score ng Lakers at ng Boston Celtics, which is 33-33, no? Pero pagdating ng second quarter, dito nakita natin talagang umiral yung chemistry, no? Yung rhythm ng Celtics dahil nga home court nila, mas gamay na gamay nila yung laruan nga po sa loob, no? Kung titignan nyo mga kaibigan, sa starting 5 lineup po ng Lakers, tignan nating mabuti. Nagbago ho, no? At sinasabi ko sa inyo, ibang sistema ang ginamit dito ni Coach JJ Redick, depende sa team. Si Vanderbilt kasama sa starting 5, LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves at si Dorian Finney-Smith. Wala ho dyan sa lineup. Eto nga pong si Rui Hachimura, wala pa rin. At etong si Jackson Hayes, nagbagong starting 5 lineup. Pero kung titignan nyo naman, nagtapos nga po yung first half, nakita naman natin 58-54. Dito nalamangan na ng Celtics itong Lakers ng 4 points, pero kahit pa paano naman maganda yung mga minuto na naibigay. Etong si LeBron James merong 19 minutes sa first half, merong 8 rebounds, 7 assists at 14 points. Luka Doncic merong 19 minutes, 3 rebounds, 2 assists at 11 points. Nakita natin hirap talaga ang Lakers na maka-offensa sa lakas ho ng depensa na meron sa Boston Celtics, no? Under 5 minutes dito po sa third quarter, 80-58. Grabe, tambak talaga ang Lakers mga idol, no? Medyo napapakamot ulo na lamang itong si JJ Redick sa nangyayari nga ho. Nagkakaroon naman, no, ng maayos na rotasyon ng Lakers pero hindi talaga nila makontra yung malakas ho na opensa na meron sa Boston Celtics. At dahil nasa top 2 din, no, etong Celtics sa Eastern Conference, ina-expect natin yung ganitong klaseng senaryo na posibleng matalo ang Lakers dahil nga sa lakas ng lineup na meron dito nga po sa Boston Celtics. Kahit yung mga tira sa labas mga kaibigan, no, ng Lakers, medyo nag-aalangan na dahil kinakabahan sila. Alam nyo, pag sinabi nating home court advantage, diyan talaga advantage na agad doon sa team kung saan sila naglalaro, no? Kaya yung nangyari dito, hindi natin pwedeng sabihin na mahina ang Celtics. Malakas ho talaga. Malakas din naman ang Lakers pero hindi masyadong nakahabol doon sa scoring pagdating nga po sa third quarter. Pero pagdating naman ng fourth quarter, nakita nyo naman, mas humigpit naman din ang depensa at opensa ng Lakers, no? Pinago nila ang sistema, pinaghandaan nila. Kinontra nila yung malalakas na shooting guard, no? Malatindi. Grabe, lagi nakakapuntos kahit malayo, no? Hindi nakikidepensa ng maayos si Luka Doncic, si LeBron James nahihirapan. Wala rin ho tayong Jackson Hayes na naglaro. Dapat meron talaga tayong malakas na sentro. Kapag ganitong intense and crucial, hindi lamang kailangan ng Lakers ng shooting guard sa labas tulad ni Dalton Knecht at itong si Austin Reeves. Ang kailangan ng Lakers kapag ganitong malalakas na kupunan, twin tower, no? Dalawang sentro. Dapat meron tayong Jackson Hayes, legit na sentro. Ginamit din naman si Trey Jemison pero nahirapan po talaga. So far maganda naman na naging laban. Update ko kayo mamaya sa susunod na kaganapan. Maraming salamat po.